Ami, let's bring in our reporter from Channel 5 who is now at the Taal Lake in Batangas where a site assessment is being conducted in the search for the missing Sabongeros. News 5 correspondent Camille Samonte is there. Camille, anong bago dyan? Yes, Bok, Ami, sinuyod nga ng Philippine Coast Guard ang ilang bahagi ng Taal Lake para sa paghahanap ng ilang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Pero ang pagsisid ay sa Biyernes pa raw yan gagawin. At yun nga, pinuntahan nitong mga diver kasama ng ilang opisyal ng gobyerno itong isang palaisdaan sa Taal Lake na natukoy nga na ground zero kung saan posible nga itinapon yung mga bangkay nga nitong mga nawawalang sabongero. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, technical site assessment muna yung ginawa bago nga sumisid itong mga diver. Ikinasa daw ito para ma-verify yung sinasabi nga ni Julie Patidongano alias Totoy at yung iba pang informant na itinapon nga dito sa bahaging ito ng Taal Lake. At kailangan din daw kasi, Bok, masuri muna yung kondisyon ng tubig at kung gaano ito kalalim. Kasi hindi nga magiging madali itong paghahanap sa mga bangkay lalo't masama rin nga yung lagay ng panahon. Bok, Ami? Pero Camille, yung hinanapan, medyo malapit lang sa, sa lakeside kasi napakalalim niyang yung tubig na yan. Yung maraming parts ng Taal, napakalalim. 147 to 300 meters daw yan. Sobrang lalim nun. Yes, Ami, kinailangan pang sumakay nga ng rubber boat para makapunta nga dito sa sinasabing palaisdaan. Nasa gitna itong bahagi. Actually, boundary siya ng Talisay. Boundary na siya ng Talisay at ng Laurel. So, kinailangan pang gumamit ng rubber boat para nga mapuntahan yung lugar na yan. Kasi kung dito dito kami ngayon sa kinatatayuan ko sa fish port ng Laurel, may ilang pala isdaan tayo nakikita rito. Pero bandang gitna ng lawa ay marami pa dyan. So yan nga yung specific area na yan yung pinuntahan kanina ng PCG. Sorry, that's the boundary ng Talisay and saan? Yung kanina pinuntahan na palaisdaan? Oo, Bok, sa may Laurel. Laurel. Okay, boundary ng Talisay and Laurel ang palaisdaan. Okay. Kung Laurel, nasa bandang western side yan, no? Yes. Oo, yes, Bok. Kanina nga kasi actually nagkaroon pa nga ng confusion kasi kanina nasa may fishport area kami ng Talisay. Then, nung umalis na nga itong barko na sinasakyan ng PCG, sa may Laurel na fishport na sila bumalik kasi apparently mas malapit daw dito. Pero yun nga, Bok, napaka-challenging kasi kanina napakainit direct yung araw pero maya-maya biglang bumuhos yung malaki na alon, na ulan at ang lakas din nung agos ng alon dito kaya pahirapan din talaga yung magiging pag-dive kung sakali nga itong gagawin. Kaya ang target nila ng PCG ay maagang-maaga bukas ay sisimulan na nila yung pagsisid. Pero Bok, kasi kung fish pen ang kanilang titingnan, I suppose hindi siya, yung part na yan ay hindi masyadong malalim. Kasi kung hindi masyadong malalim. Kung fish pen yan, lalagyan ng tutungkuran ng kawayan yan eh. So I suppose hindi ganun kalalim yun. Bok, ang sinasabi ni Asik Mico, yung particular na palaisdaan na yun, ang nakuhang information daw nila doon ay at least 30 meters yung lalim nung bahagi na yun. Pero kasi ang challenging ng Bok is murky. Yeah, malabo murky yung tubig at maburak din daw. So kaya dahil nga magdadive, hindi rin siya magiging madali kung pagsisid nga malabo, wala ring makikita. Kaya tinitignan din nila yung paggamit nga ng submersible drone at iba pang equipment para at least kahit na walang sisisid yung equipment, may makikita pa rin sila. At ang importante daw kasi talaga ngayon, ma-map muna nila itong lake bed. So yun nga, nag-ask na rin sila ng tulong mula sa gobyerno ng Japan para nga makahiram ng equipment at hinihintay pa nga nila na tumugon ito. So Camille, wala pa tayong nahihiram kahit kanino na equipment. Kasi napakahirap nga niya. Pati yung mga aquatic scientists na sabi nila, iba yung dyan, yung ecosystem dyan. Yung ilalim niyan, edge yung lake bed is black eh. Iba yung that's a volcano eh. That's a volcano caldera. Kaya medyo mahirap-hirap siya. May nahiram na ba tayo, Camille, na equipment siguro from the US or something? Wala pa.
Sa ngayon namin wala pa. Ang pinadalhan lang ng sulat or request ng Department of Justice ay yung Japan. Kasi yun lang ata yung I think alam nila talaga na mayroong specific equipment na magiging useful nga para dito sa operations na gagawin. Pero ang sinasabi ngayon ng PCG, meron naman silang equipment, maging yung DNR, yung Mines and Geosciences, meron din daw silang pwedeng gamitin doon. Pero since yung ginawa kasi ngayon ay mostly ano lang to parang site assessment or inspection at may nag-dive din na PCG pero surface nga lang. Okay. 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 Bok, sorry, last question lang. You're saying sa boundary ng Talisay at ng Laurel, Laurel town? Or kasi Laurel is on the western side, Talisay is in the northeastern side. Although sa medyo yung pababa yata yan, dun sa galing sa Tagaytay, di ba? Kung bababa ka. Pero yung area na yon. Kasi maraming resort dun Kasi meron ding diba? Laurel. Maraming resort dun sa area na yon. Meron ding Laurel Island sa Taal Lake and that's on the western side of Taal that's near to Talisay than yung Laurel town Baka island. May separate island ba yan? Yeah, may separate island na Laurel Island. It's a separate island. Meron separate island ba yan? Yan yung i-verify natin, no? Kasi kanina hindi rin sigurado yung PCG kung anong specific area. Pero kasi ito ngayon nga, dahil nandito tayo sa may fishport ng Laurel, dito kasi sila bumaba na mula dun nga sa rubber boat na sinakyan para nga puntahan itong palaisdaan. Actually, mamahigpit din kasi yung security dahil kahit na may ilang miyembro ng media na isinama nga papunta doon, hindi talaga totally dinala doon sa actual spot. Kumbaga, from afar, nakikita lang din ng mga photographers, ng because it is a crime pero scene. hindi Okay. So, yun lang yung naging challenge nga kanina. Okay. Well, Ami, we're already out of time. We're going overtime. So we have to say goodbye. Maraming salamat sa iyo, Camille Samonte of News 5. Thank you for joining us this afternoon.